Sinasabing dumating si Hazel Ann Morales sa Japan sakay na isang murang flight noong November 2017 at nagsimulang magtrabaho sa isang bar na itinago sa pangalang G sa Asakusa kinabukasan. Hindi malinaw kung siya ba ay 22 taong gulang o 23 taong gulang noong mga panahong yon. Sa totoo lang ay hindi ito ang unang pagkakataon niya sa Japan. Dahil nakarating na siya sa Japan at nakapagtrabaho noon sa isa ding pub sa Ibaraki Prefecture. Ang isang nasa middle age na lalaki sa street fashion ang nagpaupo sa mga hostess sa isang sofa. Pinahilera silang lahat sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw. Malamang siya ang floor manager ng bar. Samantala ang lalaking sumulpot sa sandaling nagbukas ang bar na umorder ng mga mamahaling alak at nag-e-enjoy hanggang sa umabot siya sa pagsasara ng bar ay si Misao Koyama na may palayaw na kaminskas. Siya ay 64 na taong gulang na isang self-proclaimed consultant. Noong 2017 siya ang pangunahing salarin sa Grover Group na nanloko sa Sekisui House. Kinuha siyang tagagawa ng pabahay at itinakbo ang perang humigit kumulang 5.5 billion yen na katumbas ng 2.5 billion sa peso. Sinasabing mula noong 2017 ay madalas na siyang pumupunta sa nasabing Filipino pub na G-Bar sa Asakusa sa Taito Ward bago siya maaresto. At sa bawat pagkakataon na siya'y pupunta sa G-Bar ay may magandang babaeng laging abala na nakayakap sa kanya. At iyon ay si Hazel Ann Bagisha Morales, na sinasabing brutal na pumatay sa mga magulang ng kanyang kasintahan na mag-asawang sina Norihiro Takahashi, 55 taong gulang, at Kimi, na 52 taong gulang sa lugar ng Adachi Ward. Ang nickname ni Morales sa bar ay Aya. Siya ay magandang babae na sinasabing kamukhang-kamukha ng modelong Japanese na si Aya Omasa. Sinasabing ang paraan ng paggastos ni Kaminskas ng pera ay nasa ibang antas dahil siya ay napakayamang tao na kung minsan ay gumagastos ng higit sa 1,000,000 yen o 370,000 pesos sa isang gabi sa G-Bar. Nagustuhan niya ang fashion ng skateboard brand na Supreme at ang high-end street brand na Off-White. At madalas niyang sinusuot ang Crown Hearts tuwing nagpupunta siya sa G-Bar. Si Aya na kilala rin bilang Morales ay mabilis na naging numero 1 hostess ng G-Bar pagkatapos na magkaroon ng malaking customer na nagngangalang Kaminskas. Siya ay masasabing isa sa mga tanyag na hostess na mayroong maraming hinawakang customer sa malaking tindahan na ito, kung saan humigit kumulang 20 katao ang nagtatrabaho sa anumang oras. Ngunit marahil dahil yon kay Kaminskas kaya siya nakaakyat sa tuktok. Sinabi din na isinasama siya ni Kaminskas sa pamimili tulad ng Louis Vuitton sa Ginza at madalas na binibigyan siya ni Kaminskas ng mamahaling bagay at branded bilang regalo. At syempre hindi lang si Kaminskas ang naging regular customer niya sa G-Bar. Isa rin si Mr. A na isang negosyante. At pagamat maraming masayahing babaeng Pilipino, si Morales ay may kalmado at tahimik na personalidad. At hindi siya ang tipong akdipong palakausap. At bilang kapalit sa mga regalong natatanggap niya, ay madalas siyang nagpapadala sa kanyang mga customer ng mga sweet na mensahe sa telepono, gaya ng Ohio sa umaga at Oyasumi sa gabi, dahil ayaw niyang mawala ni isa sa kanyang mga customer. Isang gabi nang dumalaw sa kanya si Mr. A bilang isang panauhin sa G-Bar, nang makapag-usap silang dalawa ay ibinunyag niya ang tungkol sa kanyang pamilya, kasama ang kanyang ina, stepfather at nakababatang kapatid na babae sa Pilipinas. Gaya ng mga karaniwan sa mga Pilipino, lubos niyang pinapahalagahan ang kanyang pamilya. Dahil para kay Aya, ang pamilya niya ang numero 1 suportado ng mga kinikita niya. Sinasabi din na si Morales at Mr. A ay kaswal na lumalabas at nagpupunta kung saan saang mamahaling tindahan at natural nagkaroon sila ng pisikal na relasyon. Si Hazel Ann or Aya ay nakapag-asawa na noon. Ang partner niya ay ang anak ng may-ari ng G-Bar na nakatoka sa kusina. I think mas matanda siya kay Hazel Ann ng 1 taon
At naipost din niya sa social media ang kasal niya noon. Ngunit sinasabi din ng ibang mga customer na medyo marami silang karelasyon ni Hazel Ann. Ipinaliwanag umano ni Hazel Ann ang katotohanan ng kanyang kasal. Di umano isa daw itong fake marriage for visa purposes only dahil ang kanyang asawa ay may ibang babae. Pagkatapos nito, ang mga paa ni Mr. A ay tuluyang lumayo sa G-Bar. At sa taglagas ng 2018, 26 na katao nagtatrabaho sa G-Bar kabilang ang mga lalaki at babae na sumasailalim sa peking kasal. Ang inaresto dahil nga sa hinalang peking kasal upang makakuha ng resident status ang mga babaeng Pilipino. Habang ang G-Bar na naging kanlungan ng mga peking kasal ay nagsara ng mga pinto nito at si Kaminskas na naharap sa investigasyon sa isang malaking kaso ng pandaraya ay lumipad patungong Maynila. Bilang karagdagan, ang G-Bar ay isa ring shop kung saan makakahanap ka ng mga koneksyon hindi lamang sa malalaking pangalan ng mga landmaster, kundi pati na rin sa Laffy incident. Ang may-ari ng G-Bar na nakikipag-ugnayan kay Masato Imamura at sa iba pang gang ni Laffy tungkol sa isang serye ng mga pagnanakaw noong nakaraang taon ay inaresto ng Metropolitan Police Department dahil sa pagbibigay ng pondo ng krimen sa mga salarin sa ilalim ni Laffy. Ngunit nang maglaon ay walang sinampahang kaso. Mabalik tayo kay Hazel Ann. Sa kabilang banda ng pagsasara ng G-Bar, ay nawalan ng trabaho si Hazel Ann at ang kanyang mayayamang customer na umaasa sa pera sa ilalim ng landmaster at nagsimulang gumulo ang kanyang buhay. Pagkatapos umupa ang init ay lumipat siya sa isang bar sa Dueno na bago niyang pinagtatrabahuhan. Ngunit nanghiram siya doon ng pera sa iba't ibang tao at nagkaproblema siya sa pananalapi. Pero at least nung nasa G-Bar siya, hindi naman pera-pera lang. Noong pinaboran siya ni Kaminskas, malamang kumikita siya ng humigit sa 1,000,000 yen o 373,000 sa peso sa isang buwan. Kaya maaaring hindi niya matanggap na bumaba ang antas ng kanyang pamumuhay. At sa mismong na-expose ang G-Bar na buntis si Hazel Ann at nanganak ng isang batang lalaki. Gayunpaman sinabi ng anak ng may-ari ng G-Bar na pinakasalan niya dati ay hindi niya umano anak ang bata. Ibig sabihin ay itinatanggi niya ito. At kalaunan ay nagsampa ng kaso ang lalaki para sa isang diborsyo. At pagkatapos na hiwalayan si Hazel Ann, ang anak ng may-ari ng G-Bar ay nakatira sa piling ng ibang babae. At hindi na kailan pa nagparamdam kay Hazel Ann. Habang si Hazel naman ay iniwan ang kanyang anak sa kanyang ina sa Pilipinas at saka bumalik sa Japan para magpatuloy ng pagtatrabaho at paninirahan doon. Sinasabing kahit papano ay sinusubukan niyang dalhin ang bata sa Japan. Tuluyan nang nawala si Hazel Ann sa buhay nightlife at nagsimulang magtrabaho bilang assistant sa isang ospital sa capital city ng Japan. Sinabi niya na meron siyang nursing qualification sa Pilipinas, kaya nakakuha siya ng trabaho bilang nursing assistant. Ang isang katrabaho ni Hazel Ann sa hospital kung saan siya nagtatrabaho hanggang bandang buwan ng July ng nakaraang taon ay nagbigay ng kanyang panayam. Sinabi niyang di umano ang kanilang trabaho daw ay pangunahing binubuo ng paglipat ng mga pasyente, pagpapalit ng mga kumot at paglilinis ng mga kagamitan. Nagagawa niyang makipag-usap sa wikang Hapon at nagkaroon ng seryosong pagmamahal sa trabaho. Gayunpaman, ang problema ni Hazel ay sanhi ng hindi pagkakasundo sa isang dayuhang miyembro sa trabaho, kaya siya'y napilitang huminto pagkatapos lamang ng ilang buwan. Mga 3 taon na ang nakalipas nang nakilala niya ang anak ni na Mr. at Mrs. Takahashi, ang mga biktima. Ang kanilang anak ay hindi na pinangalanan pa sa publiko, kaya itago na lang natin siya sa pangalang Jiro. Sina Jiro at Hazel Ann na madalas lumabas para sa isang date ay nagbalak na magpakasal na. At noong una ay sinang-ayunan ito ng kanilang mga magulang. Ngunit ang relasyon ni Hazel Ann at ng mga magulang ni Jiro ay lumala dahil sa kanyang pagkahumaling sa pera. May posibilidad din na maaaring hindi niya agad ibinunyag ang kanyang nakaraan na siya'y ikinasal na. Kaya sinasabing mahigpit na tutol ang mga magulang ni Jiro sa relasyon ng dalawa.
At noong nakaraang taglagas, si Jiro ay sumangguni sa Senju Police Station tungkol sa kanyang mga problema sa pananalapi. Dahil sinasabing nagpahiram siya kay Hazel Ann ng perang 500,000 hanggang 600,000 yen o 223,000 sa peso. At nagsampa siya ng kaso kay Hazel Ann sa nasabing police station para hilingin kay Hazel na bayaran ang pera. At nagkaroon ng spark ng babaga sa pagitan ng dalawa. Ang pagsabog ni Hazel Ann Morales ay nangyari noong January 16 ng taong ito. Sa nakalipas na 6 na taon, lumipad na parang ipo-ipo ang buhay niya. Nakarating siya sa Japan sa murang tiket, kumita ng pera habang nagtatrabaho sa isang tindahan na may kakaibang pangalan at minahal ng maraming lalaki. Nag-asawa siya at nagkaroon ng anak. At ngayon ay nahaharap sa isang kaso dahil sa pagkakasangkot niya sa isang pagpatay. Noong January 16, pag-uwi ng bahay mula sa trabaho ng panganay na anak na itinago natin sa pangalang Jiro, ay hindi niya daw makita ang kanyang mga magulang. Ngunit may napansin siyang kakaiba na nakita niyang may bahid ng dugo sa mga sahig. Kaya agad siyang tumawag sa 110 hotline. Nang sumugod ang mga polis sa bahay, nakakita sila ng mga mantsa ng dugo sa pintuan ng bahay. Gayon din ang marami pang marka sa iba pang bahagi ng bahay na tila pinunasan na. At pagkalipas ng 2 araw noong January 18 ay natuklasan ng mga pulis ang mga bangkay ng mga magulang sa ilalim ng mga floorboard. Naganap ang trahedya sa isang bahay sa isang tahimik na residential area sa Adachi Ward, Tokyo, Japan. Ang mga taong natagpo ang malamig na bangkay ay sina Norihiro Takahashi na 55 taong gulang at ang kanyang asawang si Kimi na 52 taong gulang na nakatira sa bahay na ito. Natagpuan ang mga bangkay na nakabalot sa isang sapin sa ilalim ng sahig ng first floor ng bahay at walang suot na mga damit. Ang sanhi ng pagkamatay ng 2 mag-asawa ay pinsala sa puso, dulot ng mga saksak sa dibdib. Ayon sa mga investigador, pagkaraan noong gabi ng January 16, ipinakita ng mga security camera ang mga taong pinaniniwalaan na parehong suspek na nagtatapon ng mga damit na may bahid ng dugo na tila pag-aari ng mag-asawang Takahashi sa isang tambakan ng basura malapit sa bahay ni Hazel Ann. At sa parehong gabi noong 16, ang mga taong parehong pinaghihinala ang mga suspek ay nakita sa mga security camera malapit sa bahay ni Takahashi na naglalakad at may ebidensya na lumipat sila patungo sa apartment ni Hazel Ann Morales. Mga 400 meters ang layo mula sa bahay ni Takahashi. At pagsapit ng January 19 ay agad na inaresto ng Metropolitan Police Department si Hazel Ann Morales na 30 taong gulang, isang Filipino national dahil sa hinalang pag-abandona ng 2 bangkay. Ang suspek na si Hazel Ann na nakatira sa isang apartment na halos 400 meters away ang layo mula sa panangyarihan ng krimen ay nahayag sa pamamagitan sa mga security camera at mga panayam sa mga tao sa paligid. Sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan, isang veteranong miyembro ng Philippine Club ang tumestigo na may pilit ng ngiti. Siya'y regular customer noon ni Hazel Ann. Di umano ay hiniling niya sa customer na ito na magrenta ng apartment malapit sa pinapasukan niyang bar sa Dueno. Sinabi ni Hazel Ann na babayaran niya ang 130,000 yen na upa o 48,530 sa peso sa pamamagitan ng kanyang sweldo. Dahil sa mahirap makakuha ng kontrata sa pagkuha ng apartment unit bilang dayuhan, umupa siya ng apartment sa pangalan ng customer na ito. Pagkatapos ay gumawa ito ng kontrata para kay Hazel Ann. Di umano sinabi ng customer na okay lang kung nangako naman siyang magbabayad. Naniniwala ang customer kay Hazel Ann dahil mayroon itong romantikong damdamin para sa kanya. Gayunpaman, paulit-ulit na naantala ang pagbabayad ni Hazel Ann para sa upa. At napilitang bayaran ng customer ang buong halaga. Sa bandang huli, hindi na makontak pa ng customer si Hazel Ann. Parang tinakasan na siya. Sinasabing si Hazel Ann ay sikat dahil siya ay puno ng mga utang sa iba't ibang tao, partikular sa mga nagiging customer niya. Ang pamilya Takahashi ay nagtayo ng bagong itinayong 3 palapag na bahay sa Senjo Adachi Ward. Mga 2 taon na ang nakakaraan.
Kasama nila ang kanilang panganay na anak na lalaki na si Jiro. Nag-loan sila ng humigit kumulang 37 million yen o 13,760,000 pesos upang bilhin ang bahay na ito. Ayon sa isang kapitbahay ay medyo napapahanga siya sa mag-asawa dahil sa pananamit na bongga. Ang trabaho ni Mr. Norihiro ay self-employed. Habang patuloy ang investigador sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay, ay pinapanatili nilang mahina ang kanilang mga boses. Sa totoo lang daw, ang mga biktima ay nagpapatakbo ng isang bar happening sa Kinshicho. Ang nasabing bar na pinamamahalaan ni Mr. Norihiro ay matatagpuan sa isang silid sa isang multi-tenant na gusali malapit sa Kinshicho Station, na puno ng mga cabaret club at girls bar. Ang half bar na pagmamayari ni Mr. Norihiro ay isang sikat at matagal nang itinatag na negosyo ng pamilya ng mahigit 20 years. Isa itong sikat na restaurant na pamilyar sa lahat ng mahilig sa half bar. Ang loob ng tindahan ay hindi masyadong malaki at kapag napuno ng mga bisita ay walang ganong pwesto. Walang mga partisyon at tabi-tabi ang mga sofa. Dati din silang may mga empleyado, ngunit kamakailan lamang ay si Mr. Norihiro na lamang ang nagpapatakbo ng tindahan ng mag-isa. Dahil ang kanilang bar ay sikat, ito ay kumikita, kaya naman madalas siyang nagpapalit ng mga sasakyan. At nang malaman ng mga yumaong mag-asawa na nagpapahiram ng pera ang panganay nilang anak, mariin nilang umanong tinutulan ang relasyon at hiniling sa anak na hiwalayan si Hazel Ann. Dahil dito ay hindi naging maayos ang pagsasama nila ni Hazel. Ang problema sa pera ay nagbigay ng madilim na anino sa relasyon ng mamanuganging babae bago pa man ang kasal. Gayunpaman, hindi lang pera ang dahilan kung bakit nagpahayag ng pag-aalinlangan ang magiging biyenan sa relasyon ng kanilang anak. Noong gabi ng January 17, isang araw pagkatapos ng krimen, ang isang kakilala ni Hazel Ann ay nakawahanan siya ng larawan sa isang mass retail shop habang may nahawakang bansoko o band-aid sa mga cosmetic products sa isang display shelf. Nagkataong nakilala niya si Hazel at tinawag niya ito, ngunit parang nairita daw si Hazel at hindi siya pinansin. Iniisip na lang niya na baka bad mood si Hazel Ann ng gabing yon. Sa relasyon nila ng panganay na anak na si Jiro, kahit papano ay nakuha ni Hazel Ann ang password para mabuksan ang pintuan ng bahay. Sa madaling salita na mangyari ang insidente ay malaya siyang nakakapasok at nakakalabas sa pinangyarihan ng krimen. Naniniwala ang mga pulisya na si Hazel Ann ay nakuha ang password para mabuksan ang pintuan sa harap ng bahay at may kinalaman siya sa pangyayari sa paligid ng mga namatay. Ang Metropolitan Police Department ay patuloy na nag-iimbestiga sa kaso. Noong January 22, 3 araw pagkatapos ng pag-aresto kay Morales, isang bagong Philippine national ang naaresto na nagngangalang Brian Jefferson Ricin de la Cruz na 34 na taong gulang dahil sa hinalang kasabwat ito sa pag-abandona sa mga bangkay. Sinabi ng suspect na si De La Cruz na kilala niya si Hazel Ann mula nung siya ay nasa Pilipinas. Dumating siya sa Japan bilang isang technical intern trainee noong July. Ano nga ba ang technical intern? Sila yung tumutulong sa pagbuo ng web application, nag-i-inspeksyon at naglilinis ng bag, pag-troubleshoot at pag-update ng software, at iba pang nakatalagang gawain na may kaugnayan sa computer. Si De La Cruz ay isa ding vlogger, kung saan pinangalanan niya ang kanyang channel ayon sa kanyang sariling pangalan. Sa kanyang video posting site, inilabas niya ang kanyang video na nagpapakilala sa Adachi Ward, kung saan nakatira ang suspect na si Hazel Ann. Bilang tugon sa investigasyon namin ni De La Cruz ang mga paratang na nagsasabing walang duda tungkol dito, habang patuloy na itinatanggi ni Hazel Ann ang mga paratang na nagsasabing hindi ko alam. Sinasabing nasugatan ang kamay ni De La Cruz sa pakikipag-agawan sa biktima, at siya ay na-admit sa isang ospital sa Ibaraki Prefecture. At bilang malaking ebidensya, ang kanyang DNA ay nagtugma sa mga bahid ng dugo na nakuha sa bahay ng mag-asawa. At para sa iba pang karagdagan, di umano sinabi sa kanya ng babaeng si Hazel Ann ang kinikimkim nitong sama ng loob sa mga biktimang lalaki at sa kanyang asawa. Ginawa lang ba niya ito sa halaga o nabulag siya sa pabuya?
Marami sa mga babae ang nagbago dahil sa pera, pero ang iba ay nagnenegosyo o nag-iipon. Gayunpaman, bakit dito at doon nangihirap ng pera ang suspek na si Morales? Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Resulta yata ito ng matinding sama ng loob. Ang mapagpanggap at kaibig-ibig na mga ekspresyon ng mukha ng suspek na si Morales ay nakapost sa social media at kung saan ay ganap na hindi mo maiisip na siya ay isang mamamatay tao. Ang Japan Dream ba para sa kanya ay isa lamang kakaibang pagkahumaling sa pera?